Good morning mga kapatid, good morning. Naghihintay na lang ako ng oras para sa pick up natin. Malapit na ako, at least 20 kilometers away. Nandito ako sa rest area bago mag Hinton, Alberta sa Highway 16. Highway 16 heading west, no? Kahapon bumili tayo ng ating laruan. Yung drone, ano, na pinagpilian ko yan bago ko kunin yung aking Brampton na bike, no? Yung folding bike. Pero inuna ko yung bike kasi nagamit ko naman, no? While hindi pa ngayon, nakagaya ngayon is winter na talaga, no? Almost winter na. Inuna ko yung bike, nagamit naman natin. Pero dahil lumabas na yung pinakahihintay ko, yung DJI Mini 5 Pro, Mini 5 Pro. Nag-decide na tayo na kunin natin. At kaya ako nag-video ngayong umaga dahil gusto kong ipakita sa inyo, i-share sa inyo, i-unbox, no? Kahapon ko pa gustong i-unbox yung drone, pero hinintay ko talaga yung pagkakataon na makasama kayo mga kapatid para maipakita ko sa inyo. To be honest, wala akong masyadong alam sa drone, yung magpalipad, ano? Yung talagang actual na magpalipad. Pero yung mga functions, ano, yung mga ibang functions niya napag-aralan ko na dahil nga interesado ako na kumuha ng drone. Pinag-aralan ko na. Patayin natin itong ano. Medyo maingay yung ating no, ating heater. Although mainit naman na. Medyo nanonood na ako ng YouTube, ano. Tinitingnan ko na yung mga functions, yung mga features na gusto ko. And ngayon makakapag-start na akong mag-aral with actual, ano. Kasi kailangan din na pag-aralan yan. And since 250 grams, ano, na drone yung kinuha ko, hindi naman siya talaga kailangan ng mga license and permits most of the time, ano. Pero ang plano ko, since medyo mahigpit ang policy dito sa Canada and in the US, ano, ang gagawin ko is kukuha ko ng basic license para sa drone dito sa Canada, no. In the US, I don't think na pwedeng magpalipad nitong DJI Mini 5 Pro, pero hindi pa siya available sa US. I-check natin syempre every time na magpapalipad tayo. We make sure na we follow yung mga rules, ano, regarding sa pagpapalipad ng drone, learning process. Kasi dito hindi basta-basta, no. Meron kang mga bagay na kailangang tandaan, basic rules, ano, na lagi mong ifa-follow para maiwasan yung masita ka, and worse is matikitan ka, no. Kasi very strict sila dito sa rules, especially kapag yung pagpapalipad mo ng drone is magkokos ng accident, ano, sa tao or sa ibang lumilipad like aircraft, ano. So may mga restrictions diyan na kailangan i-follow. Well, yeah, tayo na at i-unbox natin ang ating DJI Mini 5 Pro, no. So ito na siya mga kapatid. Ayan. Bale, kalalabas nito last October. Last October. Kasi September yata yung, I don't know kung September. I think September. Pero October yung naaalala ko na inilabas ito eh. So yan, sealed pa yan mga kapatid. Ayan, oh, makikita nyo. Hindi ko pa talaga siya binuksan. Gusto ko na siyang buksan
kahapon, pero hinintay ko talaga itong pagkakataong ito para sabay-sabay nating buksan at makita natin yung loob. Hindi ko pa alam lahat yung tawag, pero titingnan lang natin kung ano yung laman ng loob at makita natin. Ang halaga nito is kasama ng tax is 1,606 Canadian dollars. So tara, yan box na natin mga kapatid. So yan, silyado, natanggalin na natin ang seal. Ayan, natanggal na yung seal mga kapatid. Set aside natin yan. And then from here, pwede na nating punitin yung cover na plastic. May gunting ako ditong iniready na. Yan. Wala akong camera na pwedeng mag-focus na ilalagay dyan sa taas. Wala akong high-end na camera ngayon. Puro action camera lang ang meron ako. So hindi kagaya nung pag-unbox tong iba na talagang naka-focus. So I do my best na at least kahit paano is makita. So from there, sa ibabaw ang bukas. Ayan, sa ibabaw. Ayan. So may makikita tayo dyan na parang barcode. Siguro scan the QR code using smartphone before first use. So iskanin daw natin yan. So makakatulong yan. And then open natin. Ayan, nasa bag siya mga kapatid. So ito na yung box. Set aside na natin itong box. And ang ganda ng kanyang bag na included. Somewhat rubbery ang dating nung kanyang bag. And I think of course sigurado to waterproof siya. So may zipper siya, Diyan to access yung top. And then here we go. Yan. So yan yung pinakaloob niya mga kapatid. So itong package na to is yung Plymore Combo Plus. Plymore Combo. Yeah, tingnan natin. Nandito yan Plymore Combo Plus. Yeah. Plymore Combo Plus. Yung na to. So ang iniisip ko nito ngayon is yung battery niya is yung malaking battery which is over sa 250 grams tayo. So kukuha tayo nung standard battery niya para pasok lang siya doon sa 250 grams. May napanood na rin ako na na dumidiscuss about drones dito sa Canada. They will consider it as long as you consider pa rin nila to na 250 grams na drone, under 250 grams, as long as syempre magiging responsible ka sa pagpapalipad. Wala kang ma-aksidente at hindi mo i-violate yung privacy ng ibang tao, kasi yun ang napaka-importante dito, yung privacy ng ibang tao. So Plymore Combo Plus ito. So may kasamang RC2, yung yung parang iPad siya. Yung controller niya, yun. I mean yung controller niya RC2, yung merong screen na, yung hindi mo nagagamitan ng phone mo. So tara, isa-isayin nating ilabas. So dito merong box, For sure itong box na to is naglalaman ng mga accessories na kasama rito, like yung propeller at yung mga filters niya, sa lens nung camera. May 1-inch lens na ito, So malaki na yung sensor niya, So maganda na kahit sa low light scenarios.
So yan, may box. So naman itong box, tignan na natin ano. So gaya ng sabi ko, yan, meron siyang mga propellers. Ayan. So meron siyang 6 na extra propellers just in case na pag nagpapalipad ka at nasira yung isa, pwede mong palitan. And ito is snap on na mga kapatid ano, hindi na yung tinutornilyo manually. Snap on na no, push then pull lang no. So 6 siya. And yeah, meron siyang USB-C cable para i-connecta, i-charge yung ating drone, and also yung controller, RC2 no. Yan. And then ito na yung NB filter. Yeah, ito yung lens filter niya no. Hindi ko pa alam gamitin ito. Nilalagay siya dun sa pinaka lens mismo ng drone. Yan. And ano pa ang meron dito? Wala na. Merong manipis na maybe instruction manual at ewan kung ano yung laman ng loob. So set aside na rin yan. And then ito, empty na. So set aside na natin ito. Yan. Then next is yung ating battery charger ano. So since ito is Fly More combo, meron siyang 3 batteries no. So ito yung dalawa. Nandun sa drone yung isang piraso niya no. So yan. Ganda ng kulay niya. Somewhat like gray no. Kagaya nitong aking suot na hoodie. Favorite color ko no. So yeah, hindi ganoon kabigat yung battery niya. At yung mga battery nito is intelligent battery na no. Meron siyang firmware na na-update ano. Kasi very high tech na ngayon ang mga batteries ano. Yan. So yan ang kanyang battery pack. So set aside natin dyan yan. And then yeah, ito na yung kanyang RC2 controller. Yan mga kapatid, ang ganda. Yung plastic niya is somewhat ano, premium siya mga kapatid ano. Ayan. And then dito medyo parang rubber siya, rubber plastic no, para pag ginahawakan mo, kinokontrol mo yung drone, hindi siya madulas ano. So yan yung screen niya, hindi ganun kalaki yan, parang kasing laki lang ng smartphone. Yeah, almost kasing laki ng smartphone ano. Yan. So yung isang controller dito ilalagay mo yung smartphone mo, pero ang kinuha ko is yung may screen na no. And yeah, ito yung antenna niya no. And yung joystick niya is nandito sa likod. Ayan. Alisin natin yan. And then i-screw lang dito no. So hindi pa natin ito turn on. Later on kapag magpa-practice tayo magpalipad, i-document din natin yan, i-video natin, i-share ko sa inyo yung kung meron man akong kapalpakang gagawin. Wag naman na natin sana maika-crash kaagad yung ating drone ano. Kaya kailangan natin mag-practice ano. So yan, i-charge natin yan later on. So yan yung kanyang controller. And of course no, so itong bag niya yan no, napakaluwag ano. Marami kang pwedeng ilagay diyan. Yung ibang action camera, pwede nang ilagay lahat dito. Then punta ka sa isang lugar kung saan pwede ka magpalipad freely. Wala kang pwedeng maaksidente at wala kang mababiolate na privacy ng iba. Then yeah, 'di ba? Pupunta tayo, magbabike tayo, magdo-drone tayo, magbibideo tayo. Mas maganda no. And of course, eto na ang gaang. Parang lili pa rin yata ito na ano, pero maganda naman ang review niya no, mga kapatid. Maganda ang review niya. Mas wow,
Kita nyo naman mga kapatid, ano. Ayan ang itsura niya. So may gimbal protector siya, ito, no? At yeah, matalas yung kanyang ano, yung kanyang propeller, ano. So ito na yung pinaka drone. Alisin natin yung protection. Yeah, pag ano. Ayun, mga kapatid. Ano? So may foam pa siya na nakadikit. Alisin na rin natin yan, no? So meron na siyang kasamang protection, ano, ng gimbal niya, no? So ito 1-inch sensor na siya, no? Yan. So sa low light condition is mas hindi na ganun ang yung clarity niya is mas maganda na. Marami akong napanood and so far puro positive yung kanilang review, no, dito sa drone na ito. So let's try na ibukas yung kanyang, so meron pa dyan, ano. Yan. So ganito siya kalaki kapag ibinuka na. So automatic na may umilaw dito, no. So yeah, ganito lang siya kalaki mga kapatid, oh. Merong mga camera dito, I think. Ito yung LiDAR niya. Kapag madilim, ano, madedetect niya yung mga obstacle sa harapan niya, no? Pero sa harap lang. I don't know kung itong sa, I think itong sa kabila is camera din. Camera din dyan pag magla-landing. And then of course dito yung camera niya. Ito may camera sa side. Ito yung LiDAR niya sa harapan, ano. And then may USB dito for charging. And then SD card, no. And then nandito yung isang battery. Yan mga kapatid, nandito ang isang battery niya. Without the battery, napakagaang na talaga, parang laruan lang. Nagpapabigat lang dito is yung battery, no. Yan, nag-on na siya mga kapatid. Baka biglang umanda, no. 请先连接 DJI Fly App 激活飞机 Connect to DJI Fly to activate aircraft. Chinese pa siya. May English Chinese, no. Actually sa China ang ano nito, no, yung yung talagang company niya, no. Turn off natin. So yan na yung kabuuan ng DJI Mini 5 Pro natin, ano. Sorry mga kapatid, ano, dahil first time ko ring makahawak, ano, ng drone. So wala pa akong masyadong alam sa mga features niya. Medyo may alam na ako, no, dahil nanonood na ako. Pero how to operate, ano, yung mag-maneuver nitong drone, zero experience pa tayo. So for sure magpa-practice ako doon sa area na malawak ang space at ako lang, para magkaroon ako ng experience how to fly this drone, ano, para makapag-capture tayo ng magagandang scenery while nagbabiyahe tayo, no. And then ano pa ba, yeah, yung makaka-capture yung mga memories kung magta-travel, no. Pwede ito. So I'm so excited na mapag-aralan, and then at the same time ma-operate ko na to, at matutunan ko yung mga basic flying maneuvers, yung mga functions niya, yung mga safety rules, no, and restrictions kailangan matutunan ko para wala tayong maging problema sa Canada man or sa US. Sa US mas mahigpit. Pag-aaralan natin yan, marami naman napapanood sa YouTube. May sinusubaybayan na ako sa YouTube about drone. And then I think we need to register this also, no, especially sa US, no, and here in Canada din. At kagaya ng sabi ko, kukuha ako ng basic license, ano, para at least walang problema, masitaman tayo kahit
subpart 250 grams na drone, meron tayong license, no. Pwede natin gamitin palagi yung battery plus niya, no, kasi mas kailangan natin yan for longer flight. So yun ang ating unboxing, mga kapatid. Abangan nyo sa mga susunod na araw or linggo. Pag natutunan ko na yan, magpapalipad na tayo. Isasama ko kayo sa first flight ko. Pag pinag-aaralan ko na yan, para makita nyo yung kung paano ako natututo at pinag-aaralan yung mga basic maneuver nitong drone na to. At hopefully sipagin akong mag-video, no, dahil unti-unti nang nabubuo ko yung mga equipment na kailangan ko para at least mas mag-enjoy kayo sa ating content, ano. Salamat sa lahat ng subscribers at mga nanonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe kayo, or kung hindi man, ayaw nyo man magulo kayo ng mga upcoming videos ko, just like my videos, yung mga uploads natin, ano. Malayong mararating ninyo sa tulong ng like ninyo. Makakarating yung ating content, mga videos dun sa mga kapatid natin na naghahanap ng ganitong content, bilang isang truck driver dito sa Northern America, at gusto nilang malaman ang buhay-buhay, kung anong mga ginagawa namin sa araw-araw. At maraming salamat po uli sa lahat ng ating subscribers at viewers. Thank you sa inyong lahat. Pagpasensyahan nyo na kung kakunti ang ating videos. Madalang ako makapag-upload, pero sisikapin natin makapag-upload at least twice a week. Yun naman ang target ko, pero minsan once a week lang ang nagagawa ko. Ipagpaumanhin nyo, mga kapatid. And patuloy lang kayo subaybay, at palagi nyo pong tatandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela, manibelang Pinoy. Isang magandang araw po sa lahat.